Yo, yo, yo guys! Check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga Lodi. At eto na, ang dami nating news mga idol, no? So check natin. Bago tayo mag-start mga idol, request lang, palike muna ng ating video mga Lodi. Like. At sa mga hindi pa nakasubscribe, wag na kayo mag-subscribe. Tagal nyo mag-subscribe ha. So ayan. So ito po, mag-update na po tayo ngayon. Una, breaking news to. Kilala niyo ba to si Hawk to Girl? Mga Lodi, so ilang buwan, ilang linggo, ilang buwan pa lang naman na nagtago sa mga alagad ng batas. Nahuli na po siya, no? Hawk to Girl has been arrested and charged with securities fraud, wire fraud, and espionage over her cryptocurrency rug pull scheme. Prosecutors say investors lost millions. She faces serious federal charge and is currently in custody. Mga Lodi, so nahuli na po si Hack to a Girl. So kung alam niyo yung kanyang coins, ano ba yung coins niya? Ito Hindi ko, Hawk, ano ba pangalan niya? Hindi ko na alam. Hindi ko alam yung ano niya, pangalan ng coins eh. Eto, Haktua. Ito ba yun? Ayun, gamali pa tayo ah. Max nga natin. Oh, ito nga ata yun. Grabe. Oh. Hindi alam eh, no? So, itong Haktua, ito, hindi ko alam kung ito yun ha, pero sa tingin ko ito. Grabe pala yung ano nito, USD PH nga natin. 0.8 hanggang 0.04. So ngayon dalawang 00. Ay dalawang 00. 0.009. No, grabe yung binagsak pala nito mga idol. So nahuli na po si Hackto Girl at kasalukuyan po siyang in custody na po mga lods, no? So ayan, good news 'yan. Hindi natin alam kung mababalik pa yung pera ng mga investor, pero at least meron silang nakuhang hustisya, kumbaga, sa kanilang mga asset na nawala, no? So ito naman, nung nakaraan, ang gustong i-abolish is yung Fed. Sila Jerome Powell. So ngayon naman, Senator Ted Cruz calls to abolish the IRS. So ito po yung mga naunguha ng mga tax. Tama ba? So ito yun. Ito yung mga pag may mga hindi ka nabayaran sa mga, lalo sa mga artist dati, sa mga dokumentary ng mga artist na nalugi, sila 50 Cent, sila Pat Joe. Dahil lagi nababanggit yung IRS doon eh, mga Lodi. So ito yung hahabol sa kanila pag di sila nagbabayad ng mga tax. So i-abolish daw, sabi dito ni Jake, and replace it with what? Need to have an actual revenue structure in place to support the level of reform. People just expect public infrastructure to happen without funding. Taxes aren't fun to pay, but they're needed. Don't fall for universal sale tax either. So, eto mga Lodi, sa tingin ko yung yung Fed, yung RIS, sa tingin ko ang papalit diyan or something na magkakaroon ng involvement is yung Doge ni Elon Musk. No, ay sa tingin ko lang pero hindi pa kasi, wala pa kasing batas eh, tsaka nandiyan pa naman sila. Pero baka ayun yung plano, di ba? Na ayun yung papalit, yung Doge. Grabe, no? Lupit ng Doge. Ito, matindi to. Itong next news natin, mga idol, kailangan nyo tong marinig at naunawaan. Ayan. Unang-una na to, dalawa to eh. Breaking news. Nako, GG mga idol natin dito. Crypto wallet are reportedly being wiped out after using their Phantom or Trust Wallet browser to view porn. Ayan There is a reported exploit that is being used to target porn viewers. Avoid your wallet being emptied in seconds by avoiding porn site on your wallet browser.
So ayan mga idol ha, kita nyo ha. So kung meron kayong, halimbawa sa cellphone, nakalagin yung wallet nyo, nakalagin yung Phantom wallet nyo, yung Trust nyo, yung Bitget nyo, yung mga kahit anong wallet pa na merong lamang asset. Sabi nga ni sinabi na nga ni John McAfee, no? Na once na pagpasok mo pa lang sa porn, may mga code 'yan na yung code mo, yung code nila, meron kang code, no, sa unit na ginagamit mo. So once na pumasok ka sa porn site, dina-download na nila yung code mo. No, ganun yung sinabi ni John McAfee, mga lods, no. Kung boy pa 'yon, sabi nila patay na daw, pero may nagsabi boy pa, di ba? Kilala niyo naman si John McAfee, di ba? So ayun, kaya marami ngayon ang nangyayari, nauubos yung laman ng wallet nila, crypto wallet nila, once nanood sila na ng porn. So ito naman, crypto malware in Android and iOS apps, your wallet could be at risk. Nako. Naglalabasan talaga yung mga ganito, lalo na pag bull market. Ang daming nang-hack, no? Ang daming phishing site, ang daming kapag di ka nag-ingat, maaaring yung mga pinag-ipunan mo ng matagal na panahon, mawala lang bigla. Tignan nyo ha, cybersecurity firm Kaspersky Labs has uncovered crypto stealing malware hidden in app, making kits for both Google Play Store and Apple App Store. So yung mga legit na site, merong mga hidden app, mga lodi. 'Di ba? So mag-iingat talaga kayo mga idol. Kaya kung manonood kayo ng mga mga something, wag sa mga unit nyo, no, na may wallet kayo. 'Di ba? Gumamit kayo ng ibang unit. The malware dubbed SparkCat scans image on infected devices using optical character recognition to steal crypto wallet recovery phrases. Nako, enabling hackers to drain funds. Nako. So ingatan niyo yung inyong mga seed phrase, mga idol. Ako, yung seed phrase ko, saan ba nakalagay seed phrase ko? Puta, nakalimutan ko. Hindi nakalagay sa PC o kung saan man, walang nakalagay mga idol, no? Nasa computer ko, wala sa Facebook ko, wala dito sa PC, wala sa mga notepad, no? Nalagang papel lang siya na nakatago. Ayun yung seed phrase natin, no? Hindi lang makukuha yung kahit anong mangyari. The malware has already been downloaded over 242,000 times, primarily targeting Android and iOS users in Europe and Asia. So Asia, kasama tayo. Kaspersky found it embedded in both legitimate and fake apps, with some error messages suggesting a Chinese-speaking developer behind that attack. Google and Apple have yet to respond. So mga idol ngayong bull market, ngayong umaapaw yung mga asset ng lalo na sa mga susunod na buwan, baka hindi nyo alam na compromise na yung asset nyo, na compromise na yung wallet nyo, hindi pa lang ginagalaw nung nang-hack kasi hindi pa kayo panalo. Once na nagtudamon na yung asset nyo, nakita nila, saka nila kukunin, no. Kaya mag-ingat kayo. Kaya yung pinaka funds natin na malaki nasa Trezor natin, at yung Trezor natin hindi nakakabit sa PC natin. 'Di ba? Nakatago lang din yung ating Trezor. So parang ayun yung bangko natin, self-bank natin yung Trezor na yun, mga lodi, no. So kahit ma-hack pa tong PC ko, hindi nila makukuha yun kasi wala dito, hindi nakakonect yung Trezor ko eh. 'Di ba? Pwede nilang ma-hack yung konti na lang natin na asset na natira diyan. Pero yung pinaka main, nakatago na siya. Ganun ka-importante yung mga cold wallet, 'di ba? So, sana lang, no, magkaroon kayo ng chance para ingatan yung asset nyo. Pwede kayong bumili ng cold wallet, or wag na kayo manood ng kung ano-ano. Tigilan nyo na yan. Sira ang buhay nyo. Sabi nga di ba? Huwag nyo na sakalin yung ano nyo. Ninasakal nyo eh. Yeah.
So, ayun ha. Tawa ako dun ha. Sorry. So, ayun nga mga Lodi, no? Mas maganda kung iingatan natin yung asset natin, no? Kasi syempre, pinag-ipunan natin to ilang taon. Naghintay tayo ng bear market, nagbodega tayo ng matagal na panahon. So, mas maganda na yung asset natin, merong nilalagyan na cold wallet, no? Pag nasa crypto exchange kayo, goods na goods pa rin yan, kung lalo na yung mga nasa 5 digits pa lang naman, no? Pero pag nag 6 digits na, nasa 100,000 na yung pera nyo, mas maganda makabili na kayo ng cold wallet eh. No, kasi 'di ba yung alam niyo yung nangyari dito kay Extrabad, 'di ba? Ito. Isipin nyo mga idol, almost every day, no? Every day siya nag-a-upload mga lodi ng kanyang video. Kaya lang bandang huli sinabi niya na yun nga, na-hack siya, no? Na-hack yung account niya, na-hack yung XRP niya kasi nakalagay lang sa crypto exchange. Yung crypto exchange niya kasi hindi kilala eh. Hindi ko kilala yung crypto exchange niya eh. Mga idol eh. So naka ano doon, naka-position ng trade. Oh, ang laki ng ano niya, ang laki ng position niya. Tapos biglang ang nangyari, ito ba siya? Hindi ata siya 'to. So, ang nangyari, hindi niya na nakuha. Hindi ko alam kung nakuha niya eh. Mga Lodi. Pero dahil sa video niya, wala pa siyang ina-upload. Walang update sa kanya. So, sa tingin ko, hindi niya nakuha yung kanyang XRP. Mga Lods. No? So, nakakalungkot yun kasi isa siya sa mga bullish content creators ng XRP. Everyday ko siya pinapanood no. Ang dami niyang puro XRP yan, no? Yung ano niya, yung mga content niya. Kaya lang dahil sa crypto exchange na hindi kilala, hindi niya na nakuha yung kanyang asset. So lagi niyong ingatan mga lodi, nakakalumo yun pag gano'n kasi inaasahan mo yun eh. Inaasahan mo na yun yung babago ng buhay mo eh, 'di ba? It will change your life pagdating ng bull market, tapos bigla ka na lang ma-hack dahil nanonood ka ng ganito. Nanonood ka ng mga ganito. 'Di ba? So ingatan nyo mga idol kasi sabi nga nila dito kahit mga Google Play Store and App Store, meron silang mga hidden in malware, hidden in application. Oh, 'di ba? So, mag-ingat kayo mga idol ah. Siguraduhin safe. O hangga't maaari, hindi lang sa isang account nyo ilalagay yung ano nyo. Halimbawa, meron kayong 3 o 2 yung crypto exchange nyo. Pwede 'yon. Kung wala pa kayong pambili, lipat-lipat nyo lang or something na hiwa-hiwalay sila para kung sakaling mahakman yung isa, meron pa kayong mga dalawa, no? Pero basta wag na lang kayo manood, yun lang yun. Wag nyo nang sakalin yan. Mahirapan lang yan eh. No? So ito na nga, no? May prepared title is just tech support, sabi dito ni Elon Musk. No? Trump and Elon's Doge initiate taking sledgehammer to the deep state. So parang sinasabi lang dito mga idol, ngayong kakaupo ni Trump, first month niya, talagang yung Doge na department, talagang sobrang kumikilos. Ang dami nang nakitang mga mali, ang dami nang mga nakitang mga budget na kung saan lang napupunta, ang daming interview yung ano nila, spokesperson nila yung babae, mga lodi, kamukha ni Sunny Lane. Yung babaeng spokesperson nila, ang ganda nun, no? Pero siga rin magsalita yun eh. Laging like a boss pag sumagot sa mga reporter, mga idol, no? So isa si Elon Musk na nagpapaganda ng takbo ng government ni Trump ngayon, mga idol. So kaya nga nung tatanggalin na yung Fed, yung IRS, hindi natin alam kung may papel si Elon doon, no? Hindi natin sure, no? Kasi ito, nagkaroon ng press conference, mga idol, no? Sabi nga ni George, napanood ko kanina si George eh. Walang kwenta daw yung naging press conference. Kasi walang masyadong malinaw na sinabi tungkol sa crypto. Ang sinabi lang dito, President Trump, crypto czar, said David Sachs they are evaluating a Bitcoin reserve. Tsaka
yung tawag dito, stable coin, no? Ngayon, evaluating pa lang. So parang ang sinabi nila sa kanilang first conference is lahat ng pag-aaralan nila, yung pa lang yung sinabi nila, wala pang malinaw na resulta. Kumbaga yung sinabi nila dito, lahat pag-aaralan pa, mga idol, no? Kaya sabi ni George, ba, walang kwenta, walang malinaw na nangyari. So, isa pa yung ito, pero good news to, no? Kasi sinabi na evaluating a Bitcoin reserve. Good news 'yan, mga lodi. Tapos isa pa, Trump's crypto czar says stablecoin have the potential to ensure the US dollar dominance internationally, no? So isa din 'yan, yung stablecoin, mga lodi, no? Napaka-importante ng stablecoin talaga, mga lods, no? Kasi halimbawa, ano na, nag-pump na yung market, kumita ka na, alangan namang stay mo pa rin dun sa coins na yun. Halimbawa, nag-to the moon yung SHIB, all-time high. Di ba? So kukunin mo, take profit mo na, saan mo siya ilalagay? Wala kang malalagyan. Saan mo siya ililipat? So ganun ka-importante yung stablecoin, na pag nilagay mo siya sa stablecoin, yun na yun. Fix din, kumbaga panalo mo na yun. Kumbaga kinamig mo na, kumbaga yung panalo mo, saan mo ikakamig mo na siya. Kasi hindi mo siya pwedeng iwan doon sa may sa mismong SHIB, kasi pag bumaba ang SHIB, masasama ulit yung asset mo. 'Di ba? So pag umano na, kailangan mo na siyang kamigin, ilalagay mo na siya sa stablecoin, stable na siya doon, no? So nakapeg na yan sa dollar. So kung magkano yung dollar, ganoon din siya bumabase. Kaya importante 'yan, mga lods, no? Tapos Senator Loomis calls the US to sell its gold to buy Bitcoin, mga lodi. So kilala nyo naman to si Senator Cynthia Loomis, talagang pinupush niya. Talagang siya yung mismong naglalakad, kumbaga, na maging sobrang bullish ng Bitcoin, mga lodi. Goods na goods yan, mga idol, no? Siya rin nagpasa nung siya yung nagpupush nung strategic Bitcoin reserve, no? So goods na goods yan si Madam Cynthia, mga idol, no? Good news yan sa atin. And ito naman, people don't see it yet, but crypto is robot money, an entire new industry, no? Parang ganun yan. So kung nagiging advance yung technology natin, nagkakaroon tayo ng mga robot, mga electric cars. Ayun yung pagdating sa technology sa mga gadget natin. Pagdating naman ng technology ng pagiging advance sa payat o sa pera, crypto yung advanced money, no? Kumbaga siya yung binahalin tulad siya sa robot money na mas mabilis, mas magandang hawakan, mas reliable. So parang ganoon. Halimbawa, pupunta ka ng bibili ka ng Raptor. O sabihin na natin Rolls Royce, bibili ka ng Rolls Royce na kotse. Dadala ka pa ba ng cash? Kunyari, nasa 8 million yung. Paano mo dadalhin yung 8 million pesos? Kailangan mo na malaking bag dun. So, ang gagawin mo, mas maganda kung transferable na siya sa crypto. Para wala ka ng daladalang pera, di ba? More on scan ka na lang. Mas ano yun, di ba? Mas less hassle. Di ba, mga idol? So, ayun yung ano. Sandali lang, bebe. Ako na. Huwag ganun, isang lang. Wala na. Ano? Kundi na. Ito na lang muna. Wala na power? Opo, papalitan na lang ni Papa yan mamaya. Wala na power eh. Kundi na eh, pinundi mo eh. What did I do? I didn't do it. So ayun, no? Kumbaga, mas madaling na yung transaction, mas mabilis, less kumbaga mas maganda, mas gas fee, mas mura, mas maganda, 'di ba? So ayun 'yan, mga lodi, no. Ito, news naman to sa SHIB, no? Nag-trending to. Shibos ex Dubai UAE partnership pala. UAE partnership. This partnership marks the first major collaboration between a UAE government entity and a cryptocurrency project. As such, a scale aims to integrate Shiba Inu's operating system to unify development across MOEI operations at the federal level. So, may bagong partner ang SHIB, which is yung sa UAE.
So ayan, good news to sa mga Shiba Army, mga Lodi, at isa tayo sa Shiba Army, meron tayong hack na SHIB, mga Lodi, no? So ayan, good news yan. Unti-unti nang gumagalaw ang SHIB, mga Lods, no? Ang tahimik nila ng mga nakaraan. Eto, sa Hedera to, mga Lodi. Sabi ko sa inyo eh, mag-news tayo ng iba-iba eh. O ito na, sa Hedera to ha. Now, we see a lot of margin call systems that are out there. Hedera is unique in that it doesn't have surge pricing the way that other networks have. So imagine if you're sitting there with it, with your asset tokenized on another network, Solana, ETH, whatever that might be, and you get a margin call. It just so happens that your security and your margin call occurs at the same time, you've got a big meme drop going on or NFT, whatever that might be. Now there's huge network congestion. You can't get your transaction through on chain to meet that margin call, or your cost of that structure goes through the roof. That both of those issues are not present in Hedera because of Hedera's fee structure in terms of denominated in dollars. It's still paid in HBAR, but it's denominated in dollars. It doesn't have this sort of congestion issue. It has more throughput than any of the other networks in the next several networks. Bitcoin, ETH, Solana combined in terms of number of transactions. And so it's perfectly designed as a protocol really to lean into this network transferability in a way that other protocols simply just are not. So parang pinaliwanag niya kung gaano kaganda, no, yung Hedera, mga Lods, no. So yung sa mga, ito isa sa mga bibili natin yan, nag-waiting lang tayo, mga Lods, no, sa asset natin mag 20. Ito, hintayin ko lang sana mag mag 28, no? Para tigta $100 yung okay, tigpa 5,000 o 6,000 yung ating, sabi ko nga 5 coins eh. No, kasi inayos na natin yung nasa Trezor natin, hindi na natin gagalawin yon, no? So etong natitira dito ang papalaguin natin ulit, no? Ayan. Ito na ako. So ayun, ito rin sa Hedera din to, mga Lodi, no? Tracking US government spending with blockchain is probably simpler when the blockchain you use has fee pegged to the USD or to USD. Why overcomplicate things? Hedera provides exactly that. So parang sinasabi ng Hedera, kung gusto niyo matrack, no? Siyempre, yung Doge ganun yung nila eh, yung parang ginagawa lang nila eh. Kumbaga, aalamin nila kung saan yung mga spend na pera na nasayang o para sa corruption o sa walang kwentang bagay, kailangan ma-detect nila yon. So ayun yung parang tutulungan sila ng Hedera if ever, no? Ayun sinasabi ng ng Hedera dito, mga Lodi, no? At eto, saan ba yan? Ito na tayo. Sabi dito, time to confess, media reports saying that Doge has some of the world's best software engineer are in fact true, mga Lodi, no? So, ito yung yung sinabi ni Elon. Tapos meron kasing nag-comment dito. Ito yung tungkol sa HBAR din tsaka sa Doge. So, pakinggan natin. Sabi kasi dito ni Mark, is this true about HBAR and Doge? So, check natin yung sinabi ni George. They're working on a digital ID system along with, I think, Cardano. They have like a joint thing. They're talking with Doge to do something like that. I don't know how realistic or how far along, but they are talking. They're working on a digital ID system along with, I think, Cardano. They have like a joint thing. They're talking with Doge to do something like that. I don't know. So nagtutulong-tulong na sila, mga Lodi, no? Tutulungan nila yung department ng Doge sa mga magaganda nilang technology, no? Yung HBAR, yung Cardano. So ganun, mga Lods, no? Lupit niyan. Okay. Saan ba yun? Sabi dito ni Smoke, the Bitcoin versus XRP narrative is quietly being reverse pala, no? Reverse. Why? Because Bitcoin falls outside the system. Now, the IMF is pressuring countries not to use it as legal tender. Meanwhile, XRP falls within the system. So ask yourself, what will be IMF push country to adopt? Crypto assets that fall outside or inside the traditional system? So, parang binibuild up niya rito yung XRP, no? Tapos ito naman,
In my opinion, si ano to, Eric Trump to, mga lodi, anak to ni Donald Trump. Matagal na, simula nung pagkapanganak niya, anak na siya eh. So ito, in my opinion, it's a great time to add Ethereum, sabi niya. So, good news pa rin, no, sa mga ibang asset, mga lodi. Siyempre, HBAR, nasabi niya na nag-ipon sila ng Cardano, ETH, HBAR, XRP. So bili ng bili yan si Eric Trump, mga lods, no? So eto naman, medyo nahiwagaan lang ako sa sinabi dito ni Vincent Bancode. I'm sorry I call bullshit. Ay, sorry. Sorry, bebe. BS. I mean, these are the 30 minutes chart for XRP, BTC, and HBAR, SOL, and XLM. Also on other, but in this screenshot, how can they literally identical? You mean to tell me 5 separate token had the exact buying patterns? Literally million of orders forming the same patterns? The add of this would be on the billions, no? Billions to one. I'd say what is more likely is gross market manipulation, market making, and wash trading with or without Binance knowledge. So ito mga lodi kasi, kung titignan nyo, XRP, BTC, HBAR, at iba pa, halos identical, no? Kaya yun yung tinatanong niya, it's BS, mga lodi, no? Kasi ibig sabihin, hindi yan na normal na, kumbaga, minamanipulate yan, mga lods, no? Ganun yung sinasabi dito. Kaya sa tingin ko talagang ang daming tawag dito, inaano kumbaga ng manipulator o ng mga whales, talagang kino-compress nila yung yung mga presyo ng coins ngayon, hindi talaga nila pinapalipad, mga lodi. Although dapat lilipad na, pero talagang pinipigil nila, no? Siguro it's either na para makabili pa sila sa baba, o ayaw nilang ilipad para may mga sumuko pa ng mga investor, marami pang ma-shake out bago talaga mag to the moon. So ayun yung aking diyan, ayun yung aking thoughts diyan, pinipigilan nila, no? So tama dito si Vincent Bancode. Ito naman, sabi kasi dito ng caption ni Digital Asset, was the plan all along to run Bitcoin on the XRP ledgers? Nako, ito mga lodi, nakita ko lang to, news ko lang sa inyo, O sabihin nyo, bias na naman eh. Was the plan all along to run Bitcoin on the XRP ledger to fulfill the 4 Satoshi original vision? No, malay nyo naman mga idol, ang vision talaga ng ni Satoshi isa, 'di ba, BTC nga, beta test coin nga sabi nila diyan. And kapag nakapasok na talaga o naging na yung Ripple o yung XRP ledger, dun tatakbo ng maganda yung Bitcoin sa loob ng XRP ledger. Hindi natin yun lang sinabi dito. If that's where this goes, they may need to build more mental hospital just to the house of the Bitcoin Maxi. Hindi ko na binasa yun. Ito. Check natin. Kilala nyo ba to mga lodi? Si Jack Dorsey. What would stop Ano yan? Siya yung gumawa ng Twitter. it from being used from payments at this point? Or what would Pakinggan nyo si si Jack Dorsey. Tinatanong niya rito yung Bitcoin, mga lods, no? relegate it to just being digital gold in your opinion? Well, no one uses it as payments. Like, that's it. And if it's not accessible in that sense, like if people don't understand how to use it as payments, if it's not easy, if merchants aren't accepting it, all these things will compound into people just not seeing it as relevant money, and instead of just being this digital gold rock. Do you think that it's a lack of development? Because we have things like Lightning and Fedi and other kind of layer 2, more payments focused protocols that live on top of the Bitcoin base layer. But is it more of a it needs to be used question to you, or do you still think that there's far more to build? There's always more to build. I just think it's not accessible to people. Number one issue is like people don't have Bitcoin and they have no reason to buy it other than the investment value. Number two is when they have Bitcoin, where can they actually use it if they can use it? So there's a lot of chicken and egg problems, and I think many of them are being worked on.
but ultimately it has to come down to the fact that like people value this thing for a reason and they want to use it. So I do think, obviously, I think the investment vehicle is a good first step. We built a Cash App, we built a Bitcoin exchange and Cash App for that very purpose. So ayun mga lods, no? Kasi bakit mo nga naman ipambibili yung Bitcoin? 'Di ba? Mas maganda i-convert mo muna siya sa USD, 'di ba? Ba't mo pambibili yung sabi na narinig ko to kay Boss Robo eh. Sabi, ay nag-trade pala kagabi si Boss Robo. Saglit lang ako nanood eh. Antok na ako. So, sabi nga niya, ba't mo naman ipagbibili yung coins na sobrang volatile na nagbabago yung presyo? 'Di ba? Ganun. So kailangan talaga ng malupit na na pambayad, kumbaga, no? So doon papasok yung RLUSD tsaka yung XRP. So kaya ganito siguro yung caption nito ni Digital Asset Investor, mga idol. Kaya lang syempre iinis na naman yung mga hinaasar nyo na naman eh. So ito, Bitcoin needs XRP ledger, sabi dito niya. Siya pa rin yan eh. So ito naman, sa mga hindi nakakaalam, nag-down yung XRP ledger, mga lodi. XRP is down since 50 minutes and David Schwartz posted this. Did the XRP switch got flipped? So ayan mga lodi, nag-down, no? Parang nagkaroon ng maintenance or something. Pero sabi dito mga idol, ito mismo si David Schwartz, sabi niya rito, the network is now recovering. Kanina pa to mga lodi, alas 7 ng umaga. We don't know exactly what caused the issue yet. Super preliminary observation, sabi niya rito, ito daw. It looked like consensus was running but validations were not being published, causing the network drift apart. Validators, operators manually intervene to choose a sane starting point after the last ledger that anyone could have seen as fully validated and begin publishing validation from there. This can be done without coordination, but it's always better to get second and third opinion. Once servers started seeing a few validations from a few sources, they were able to build enough consensus to pull the network over to a coordinated ledger stream. After the last ledger, the network managed to validate. This is all preliminary, might turn out to be wrong. So kasi ang dami kasing nag-speculate kung ba't nag-down, no? Sabi nga nila baka daw sinet-up na yung bangko. Kumbaga yung position ng bangko sa XRP ledger, mga lodi, no? Talagang sinet-up na nila para ready na. Parang gano'n, nag-maintenance lang daw ng konti. Ang dami sinasabi, ang daming hula-hula eh. So ayan na, sinabi na ni David Schwartz, mga lodi, no? Nilinaw niya lang. Tapos, ito, post din to ni David Schwartz. In Trump's America, a 22-ounce soda is 4.29. So naalala niyo yung nakaraang pinost ni David Schwartz na 40% will be the winner. Tapos nag-down ng 40% yung XRP. So ito, ano kayang ibig sabihin nito? Pwedeng magiging 4.2 ba ang XRP sa mga susunod na araw? $4.29 o 5.59? Pero kasi sinabi niya rito, soda, no? So ito 'yun, 4.29. No, yung sinabi niya, soda eh. So, marami na ng mga detective dyan ang nagsasabi kung why not vote daw. Ano ba sinabi nito? Is this considered trolling the trolls for feeding the trolls? So, ayan. Why not vote? Sabi niya. Nang troll na naman si David Schwartz eh. So, ito yung sinasabi ko, mga lodi, no, once na nag-profit na tayo. Sabi dito, if you love XRP, you're bound to love RLUSD. RLUSD is part of uphold rewards, meaning you can earn on the stablecoin by stablecoin built by Ripple. Earn 5% on RLUSD, get rewarded monthly. Sabi nga dito monthly, 'di ba? Kasi yung iba parang ginagaya sa bangko yearly. 'Di ba? So ngayon sa kanila 5% monthly depende sa in-stake mo o nilagay mo.
'Di ba? Kung 1 million yung nilagay mo, 5% ng 1 million monthly makukuha mo, reward mo. Oh, 'di ba? Mas maglupit pa sa bangko, mas malupit pa sa paupa ng bahay. Earn on assets that matter to you. So ayan, hindi lang RLUSD, pati mga stablecoin, mga lods, no? So syempre RLUSD na mas maganda. So ayun yung sinasabi natin if ever na hindi na natin ilalagay sa bangko yung pera. Isipin mo, ilalagay mo lang diyan, oh. 'Di ba? I-stake mo lang. No. Magkakaroon ka na ng reward na 5%. O, 'di ba? Kung malaki-malaki yung pera mo, di malaki rin yung reward mo. Para kang may ATM every monthly na wala kang ginagawa. So, yun yung gagawin natin, no? Pag syempre, once na nag-take profit na tayo. So, dito, pinakita ni Chris Larsen kung gaano kabilis mag-transfer ng Bitcoin sa XRP Ledger. After nilang pagkapakita niya ito, biglang nag-drop nag-maintenance. Ang kulit. So ayan, pinakita niya lang diyan, mabilis tapos mababa lang mga lodi yung kanyang gas fee, na. Tapos ito naman si Dave Portnoy, mga lodi. Nag-acquire siya ng 1 million XRP, no? Dollars. $1 million XRP worth, no? Ayan, sabi niya dito. Kilala niyo naman to si Dave Portnoy, 'di ba? Mga lodi. Oh. I just bought another million of XRP. Ayan lang, sabi niya. I just bought another million of XRP. So, ayan. Ito ang pinaka-last news natin na medyo matindi. Kasi kaka-tweet lang nito ni Brad Garlinghouse, mga lodi, no? So, kanina, di ba nga nagsalita si David Sachs, mga lodi, maraming nalungkot kasi nga walang malinaw kung ano yung mangyayari sa mga susunod sa crypto. Pero sabi dito ni Brad Garlinghouse, mga lodi, any criticism of today's press conference is absolutely missing the forest for the trees. Nagets niyo yung sinabi niya na yun? Parang wordplay. Na-miss niyo yung gubat sa puno. Dahil pa kasing pautot nito ni Brad, eh. Having the chair Senate Banking, the chair of House Financial Services, the chair of Senate AG, and the chair of House AG join the crypto czar to commit the passing legislation for crypto charity is 100% a big deal, mga lodi. Parang hindi yung sinabi niya, yung pati mga nakapaligid sa kanya, no? Isang mga big deal yan kasi nandyan sila, mga lodi, no? And something we weren't seen before. So, ngayon lang nangyari to, mga idol, no? So, asahan nyo na magkakaroon tayo ng mga big news after big news after big news sa mga susunod na linggo, buwan, o kung ano man sa taon. Ngayong buong taon na to, mga lodi, no? Pero syempre yung pagkilos ng market, sabi nga, para siyang minamanipulate, no? So, darating yung mga panahon na hindi na nila kayang i-manipulate yan, mga idol, no? Talagang bibitaw na sila dyan hanggang pagkabitaw nila, pum! Nalilipad na ng malupit, mga lodi. Pagising mo, magugulat ka na lang. Di ba? Magugulat ka na lang, mga idol. So, ayun, no? Ayun yung news natin ngayon, no? Medyo madami, pero matindi, mga idol, no? So, bukas, ito mga idol, kasi 1:30 ngayon, medyo may program sila Bunsugitog. Si Bunsoy, sikasuhin ko pa siya ng 3 at 3 kasi yung nila, yung kanilang program. So bukas na ako magbabasa ng comment. Huwag kayo malungkot, promise, babawi ako tomorrow, mga lodi. Kasi kung mamaya pa akong gabi mag-upload, tatapusin ko pa yung program, baka hindi na makapag-upload, mga lodi. So inuna ko munang i-upload yung ating yung video ngayon, at bukas babawi tayo, mga idol na. So ayun. Ayun ang ating news ngayon. Sana na-enjoy nyo, mga idol. At sana yung pag-iingat na kailangan nyo gawin sa inyong mga asset is talagang bantayan nyo po, mga idol. No? So, ayun, kita-kits tayo. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video, mga lodi. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw, mga kapatid. At What's up? Subscribe to me and Jeblo. Wait, subscribe to Clovis TV and Jeblo.